So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, alam nyo sa totoo lang ito yung pinaka-unpopular opinion na narinig ko sa buong tala ng buhay ko na nanggaling pa mismo sa bunganga ni Vice President Sara Duterte na wala din namang ginawa sa taong bayan para ma-improve ang bansang Pilipinas. So sabi niya, nakakatawa mang isipin, talagang joker si Inday, no? Joker ka, doy. Kaluoy na mo, oy. Na-ay good something sa iya brain. Pareha sa mga sa mga kulto ni Kibuloy, na-ay something jud sa iya mga brain. Parang may mga tililing na ba? Hindi ko alam alam nyo unpopular opinion din to. Pero, BP, magpa-check up ka din naman ng utak mo, no? Nakakaawa ka. Sa totoo lang, nakakaawa ako para sa'yo. Ikaw talaga mismo yung sumisira sa sarili mo. Noon, designated survivor. Diba? Tapos ngayon, ito yung ngayon. Sabi niya dito. Sabi niya, hindi na ako magsiserve in another cabinet post. Vice President Sara Duterte says she will not serve in another cabinet post within the Marcos administration following her resignation as a Secretary of Department of Education. So sa madaling sabi, ang kanyang statement, hindi na daw siya magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. So ayaw niya na daw kahit alukin pa siya ng ibang trabaho, ilagay siya sa ibang ahensya, hindi niya na daw guys tatanggapin. Hindi mabuti naman. Hindi mabuti naman. Pero ang tanong dito guys, kailan ka ba nag-serve? Hoy, di ba mga minamahal? Ang lakas mo magsabi na hindi na ako magsiserve in another cabinet post. Hindi ka naman talaga nag-serve Napansin nyo, nag-serve ba siya as a Department of Education Secretary? Naging totoo ba siya bilang DepEdSec? Ha? May puso ba bilang DepEdSec? Ha? Yan yung tanong ko mga minamahal. Kasi, wait lang kasi para sa akin, yung kanyang pagiging DepEdSec, ginawa niyang trolling dito sa ating administration kasi yung pinakagusto niya, maging Secretary of Defense. Kaso hindi naman siya naging Secretary of Defense. Inappoint siya dito sa DepEd. Nilimas niya lang yung pera sa DepEd di umano. And after noon, wala na, alis na siya, tapos na Diba? Ipasa niya na yung problema dito kay Sani Angara, then yun, para maka-skip siya kasi alam niya na wala naman talagang nangyaring improvement sa DepEd, kaya pinasa niya na lang yung trabaho, pero nilimas muna yung pondo. Kaya nga alam niyo, sabi ni Sani Angara, ulitin ko lang sabi ni Sani Angara, mas dapat tayo yung mag-adjust, hindi yung budget ang mag-adjust. Tama, di ba mga minamahal, press 1. Di ba? Tama na dapat tayo yung mag-adjust kasi tayo yung namumuno sa pera. Hindi budget yung mag-adjust, tayo kasi tayo yung humahawak. Anyway, yun guys, ang lakas talaga ng amats ni Inday noon. Hindi ko alam kung ano yung nakain itong babaeng to. Pero sa totoo lang guys, naawa din ako sa kanya. Kasi siya na yung sumisira sa kanyang pangalan Tapos mamaya, meron na naman siyang pa-video-video. Mga kababayan, ako po si Sara Duterte nga deputa. Diba ganyan? Na biktima po ako ng demolition job. Biktima po ako ng character assassination, mga ganyan-ganyan. Ay, naku, Diyos ko naman. Ako guys, sa totoo lang hindi natin kailangang sirain si Sara Duterte dahil unang-una, siya na yung sumisira sa sarili niya. O, diba, mantakin nyo, alalahanin nyo hindi ka lawyer ni Kibuloy, pero nag-aakmang lawyer ka niya. Pinapagtanggol mo ang isang pugante kahit hindi naman tama. As a Department of Education Secretary, di ba? Tama ba na ipagtanggol mo itong pugante na yung issue dito sa mga bata ng rape di umano? Di ba? Nakakaloka. Tapos, sumunod, designated survivor. Which is yung kwento ng designated survivor. Alam naman ata ng lahat, no? Yung pinasabog yung SONA. Tapos,
Ngayon, hindi ka na magsiserve. Ang lakas naman ng amats mo, ano? Ang lakas naman ng amats mo, VP, na nanggaling pa mismo sa bibig mo yan na hindi ka magsiserve sa cabinet ng ating presidente kung aalokin ka pa man. As if naman aalokin ka. As if mayroong panibagong position na iaalok sa'yo. Hindi, nakakatawa. Guys, alam nyo even Lenny never did that. Gagamitin ko lang yung ginamit na word, to be exact, ni First Lady. Kasi si former VP Lenny noon, kahit binabash siya ng tao, basta binigyan siya ng trabaho, ginagawa niya eh. 'Di ba? Matapos lang yung corruption, yung mga anomalya sa ahensya na yan, pero lagi niyang sinasabi, kahit ayaw sa akin ng mamamayang Pilipino, ako ready ako, may willingness ako dito, kasi gusto kong mag-serve. Ang tanong lang dito, ready ba kayo para sa akin bilang sa ganitong mag-handle ng ahensyang to? Yan lang yung lagi sinasabi ni Leni Robredo, wala siyang inaatasang trabaho. Not unlike dito kay Sara Duterte, hindi lang napagbigyan sa confidential funds, 'di ba? Kung ano-ano na yung binubulat-lat ng kanyang bunganga. Hindi ka ba nahiya, VP, na nanggaling mismo sa bibig mo na ayaw mo nang magtrabaho, pinagtawanan ka na lang ng mamamayang Pilipino kasi kailan ka nagtrabaho? Di ba mga minamahal? Yan yung totoo. Kailan ka ba nagtrabaho? Hindi, kasi parang ginagawa ni Sara Duterte, niloloko niya tayo eh. Kung ayaw mo magtrabaho, wala, mabuti naman. Hindi ka naman din kawalan. Okay lang sana kung nag-excel ka eh. Di ba? Na talagang panghihinayang. Kaso, wala ka namang ginawang magandang trabaho. So, paano kami manghihinayang? Tapos, ang lakas pa ng loob mo na magsasabi na, hindi, ayoko magtrabaho sa kahit anong cabinet post ng ating administrasyon. FYI uulitin ko, hindi kami manghihinayang sa'yo kung ikaw lang din. Never kaming manghihinayang kung ikaw lang din. Dahil in the first place, walang kahinahinayang sa'yo. Kasi wala ka naman ding ginawang trabaho. Ang kapal na lang talaga ng mukha mo na sasabihin mo na ayaw mo nang magtrabaho kahit wala ka namang ginawang trabaho. Saan mo nakuha yung kakapalan ng mukha, yung hugot mo na yan? Hindi, ako'y nagtatanong lang kasi para sa amin mabuti naman kung hindi ka na magtatrabaho kung sakaling alokin ka pa man ng another cabinet post. Mabuti naman na nagpaalala ka na ayaw mo. Pero yung punto kasi namin dito, ang lakas naman ng impact ng pagmumukha mo, ang tigas ng bones mo Di ba nasasabihin mo na ayaw mo na tanggapin ang ibibigay sa iyo na trabaho ng Marcos administration. Na in the first place, kagaya nga sinabi ko sa inyo kanina nang ginangak-ngak ko, kailan ka ba nagtrabaho? 'Di ba? Kung meron sana kami nakitang magandang accomplishment, nasagot mo yung Transpac issue, yung worth 3 billion na naging problema ng Department of Education, yung wasted na budget, dito nga sa Transpac, sa logistic, yan, okay sana eh. Yung ghost students, okay sana. Yung hindi ka pinaflag ng COA, okay sana. Manghihinayang kami kung nag-excel ka. Kaso hindi ka naman nag-excel eh. Never kang nag-excel, dead weight ka ng Department of Education. Yun yung totoo doon. Dead weight ka, pabigat ka sa DepEd. Diba? Ano yung magandang nagawa mong batas dyan? I mean, ano yung magandang nagawa mo sa Department of Education maliban sa pagiging absenteeism? Maliban sa lagi kang pinaflag ng COA, maliban sa mga unresolved na cases. Diba? Ano yung nagawa mo? Para sa akin, wala eh. Ang tilok mo lang talaga, ang kapal-kapal ng mukha mo na sabihin sa sarili mo na ayaw mo nang magtrabaho in another cabinet post ng Marcos administration. Like, mapapasabi na lang ako, wow, tindi mo, BP? Tindi mo? Hindi ka nga nagtrabaho? Tindi mo? Yun guys, yun lang talaga yung masasabi ko. Giatay. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.